everyone. We are Group 7 and today we will be discussing learners with emotional and behavioral disabilities. So first, what is emotional and behavioral disabilities or disorders? So, emotional and behavioral disorders or EBD as an abbreviation are general terms for patterns of emotional regulation and behavior, typically in school-age children. EBD is defined as maladaptive and interferes with the ability of a student to form appropriate relationships with peers and or adults with whom they have regular contact. So, when we say maladaptive kasi is hirap tayong mag-adjust sa isang environment or situation. So, ganun nga. Yun nga, those learners with EBD suffers with this kind of disability na naghahadlang sa kanila na makapag-build ng relationships with their peers or with adults. So let's now proceed to the signs and symptoms of learners with emotional and behavioral disabilities. So the symptoms of emotional and behavioral disturbance can vary depending on the individual. However, here are some common symptoms to diagnose it. So in emotional symptoms, we have frequent feelings of sadness. So ito yung madalas tayo nakakaranas ng kalungkutan. Intense anxiety. Ito yung parang ayaw natin makipagsalamuha sa iba kasi natatakot tayo, ganun. Next is fear. So yun, isa din sa emotional symptoms is pagkatakot. Next is anger and feeling numb or detached from their emotions altogether. So hirap tayong makaalis sa mga iba't ibang parang naghalo yung mga emotions natin. So, in behavioral symptoms naman, we have difficulty regulating emotions. So, yun nga, ito yung sinasabi ko na hirap tayong i-control or control yung emotions natin. Mood swings and impulsive behavior. So, yun, madali tayong magbago ng mood. And drug or alcohol abuse. So, ito yun, napapadalas tayo sa pag-iinom ng mga alcohol, lalo na yung intense na pag-inom ng alcohol dahil kapag may EBD ka. So next is reckless driving. Ito yung wala kang pag-iingat sa pagdadrive, ganun. And lastly is self-harm. So yun, minsan sinasaktan mo na din yung sarili mo kasi nga yun, hindi mo alam yung gagawin mo. So yun. Causes of emotional and behavioral disorders. It is believed that some of the risk factors and potential causes of EBD include instability in home life, traumatic or adverse experiences, and history of behavioral disorders within the family of the person suffering. Past physical, sexual, or psychological abuse are risk factors of EBD. Other factors which increase the possibility of developing EBD include 1. Malnutrition. 2. Substance abuse during pregnancy of the biological mother. 3. Too rigid or too lenient of parenting style. And 4. Neglect. So, the malnutrition, sinasabi dito yung kakulangan ng wastong sustansya, yung kakulangan ng wastong sustansya sa pag-unlad at paggana ng utak ng isang bata. Ang kakulangan ng wastong sustansya ay nakakaapekto sa pag-unlad at paggana ng kanilang utak. And number 2 is substance abuse during pregnancy of the biological mother. Sinasabi dito yung mga gamot o alcohol na ginagamit sa panahon ng pagbubuntis ay nakakaapekto sa
pag-unlad or makakapinsala sa pag-unlad ng utak. Umunlad ng utak ng bata. And number 3 is too rigid or too lenient of parenting style. Sinasabi dito ay nagiging masyadong mahigpit or masyadong mapagbigay ay parehong maaaring humantong sa problema sa pag-uugali. And number 4, neglect. Pagpapabaya. Ang kakulangan ng pag-aalaga at atensyon ay maaaring magdulot ng mga emosyonal at pag-uugaling issue. Parang yung pagpapabaya is mapapabayaan mo yung maaaring ma-adapt na ugali ng isang bata na magdudulot sa kanila ng emotional at pag-uugaling issue. Next is some of the characteristics and behaviors seen in children who have an emotional disturbance include: number 1, hyperactivity, short attention span, impulsiveness, aggression or self-injurious behavior, acting out, fighting, withdrawal, not interacting socially with others, excessive fear or anxiety, immaturity, inappropriate crying, temper tantrums, poor copying skills, and learning difficulties, academically performing below grade level. Children with the most serious emotional disturbances may exhibit distorted thinking, excessive anxiety, vasomotor acts, and abnormal mood swings. Many children who do not have emotional disturbance may display some of these same behaviors at various times during their development. However, when children have an emotional disturbance, these behaviors continue over long periods of time. Their behavior signals that they are not copying with their environment or peers. So, hyperactivity. Ito ay tumutukoy sa paggalaw ng isang bata or pagiging hindi mapakali. At nawawalan siya ng focus or kahirapan sa pagpapanatili ng focus sa kanyang ginagawa. And number 2 is aggression or self-injurious behavior. Sinasabi naman dito, ang aggression ay kasama rito ang physical na pagsalakay sa iba or pag-aaway o pananakit. Pagkasakit sa sarili or pananakit sa sarili. Ang pag-arte ay maaaring magsama ng iba't ibang mga nakakagambalang pag-uugali. Ang mga pinagmulan ng mga ito ay maaaring maging komplikado at nangangailangan ng professional na pagtatas. Number 3 is withdrawal. Ito ay parang yung isang bata is umiiwas siya sa pakikipag-ugnayan or pakikicommunicate sa other children or takot siyang makisalamuha. Parang hinihiwalay niya yung sarili niya sa lipunan dahil sa kanyang pagkabalisa. And number 4, immaturity. Yung immaturity is pinapahiwatig niya na yung pag-uugali ng isang bata ay hindi angkop sa kanyang edad. Halimbawa is yung labis niyang pag-iyak, pagsusungit, at kahirapan sa pamamahala sa mga emosyon o nakakabahalang sitwasyon.
number 5 is learning difficulties. Sinasabi dito yung kahirapan ng isang bata na matuto dahil sa kanyang emotional and behavioral disorders. Ito ay nagpapahiwatig ng akademikong pagganap ng kapansin-pansing mas baba kaysa sa inaasahan para sa edad at kakayahan ng individual. Maaring makaapekto ito sa iba't ibang mga akademikong lugar tulad ng pagbabasa, pagsusulat, o matematika. Ang mga kahirapan sa pagkatuto ay madalas na nangangailangan ng espesyal na suporta sa edukasyon. Diagnosis. Students with emotional and behavioral disabilities are usually diagnosed through a combination of observation, psychological testing, and behavioral assessment. The process of diagnosis typically include behavioral observation, standardized assessment, clinical interviews, DSM-5 criteria, and assessment in education. So, behavioral observation, teacher, parents, and specialists monitor the learner's behavior in various settings. Ito is minomonitor ng mga guro, magulang at espesyalista ang kilos ng isang bata or isang mag-aaral sa iba't ibang lugar tulad ng silid-aralan or tahanan. Layunin nito ang mas malalim na pag-unawa sa kanilang asal sa iba't ibang sitwasyon. Standardized assessment. Instrument like the behavior assessment, system for children, or Ancheng Bank. System of empirically based assessment are routinely used to assess emotional and behavioral functioning. Ito is, sinusuri nila ang emosyon at asal ng mga bata. Ito ay makakatulong upang malaman kung anong tulong ang kailangan nila. Clinical interviews. Mental health professional administer structured or semi-structured interviews with the learner and caregivers. Ito is, ang mga mental health professional ay nagsasagawa ng mga panayam sa mag-aaral at kanilang tagapag-alaga upang mas maintindihan ang kanilang nararanasan. Ginagawa nila ito sa maayos at planadong paraan. DSM-5 criteria. Diagnosis could be based on disorder like anxiety disorder, depression, optional defiant disorder, or conduct disorder, using the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder Criteria. So ito, tinutukoy ng mga eksperto ang posibleng kondisyon ng mga bata gaya ng anxiety, depression, ODD o conduct disorder. Ito ang kanilang batayan sa tamang pag-diagnose ng mga suliranin sa pag-iisip o pag-uugali ng isang bata. Last is assessment in education. School psychologists evaluate the student academic skill and how behavior affect learning. Ito is, sinusuri ng mga school psychologists ang kakayahang pang-academic ng mga mag-aaral at kung paano naapektuhan ng kanilang asal sa kanilang pagkatuto. Mahalaga ito upang mabigyan sila ng tamang suporta sa paaralan. Support and strategies. Student with EBD require structured supportive setting designed to meet their emotional and behavioral needs. Strategies and support can include positive behavioral intervention and support, individualized education plans, counseling and therapy, behavior intervention plan, social skill training, classroom accommodation, and collaboration support. Positive behavior intervention and support, a school-wide system that encourage positive behavior and has consistent consequence. Ito ang sistema sa buong paaralan na nagtataguyod ng mabuting asal at may malinaw na kapurusan kapag may mali silang nagawa. Tinuturuan nito ang mga mag-aaral na kumilos ng tama sa pamamagitan ng positibong gabay. Individualized education plans. Individualized goals and accommodation to meet both academic and behavioral needs.
Ito ay isang plano na nakafocus sa pangangailangan ng bawat mag-aaral upang matulungan silang magtagumpay sa academic at pag-uugali. Counseling and therapy. Ongoing season with school counselor, psychologist, or therapist can assist learning in regulating emotion and learning coping skills. Ito naman ang patuloy na pag-uusap sa mga tagapayo o therapist ay tumutulong sa mga mag-aaral na kontrolin ang kanilang damdamin at matutong humarap sa mga hamon nila sa buhay. Isa itong mahalagang bahagi ng pag-support sa emotional na aspekto ng mag-aaral. Behavioral intervention plan, specific strategies to treat specific problem behavior, derived from functional behavioral assessment. Ito naman ay isang plano na tumutugon sa tiyak na problema sa pag-uugali ng mga mag-aaral. Binubuo ito sa pagsusuri ng kanilang asal upang makahanap ng angkop na solusyon. Social skill training, enhance student social interaction, emotional regulation, and relationship development. Ito is, ang pagsasanay sa social skills ay tumutulong sa mga bata na makihalubilo, magpigil ng damdamin at bumuo ng mabubuting ugnayan sa iba't ibang tao. Isa itong hakbang para mapalago ang pakikitungo nila sa iba't ibang mga tao. Classroom accommodation, seating, privilege, altered assignment, or breaks for stress and behavioral management. Ito naman is binibigyan ng mga estudyante ng mga pagbabago sa silid-aralan tulad ng bibigyan sila ng mga espesyal na upuan, mas magaan na takdang aralin o pahinga upang mabawasan ang stress. Collaborative support. Families, teachers, special education personnel, and mental health professional work together to provide consistent support. Ito is, nagtutulungan ang pamilya, guro at espesyalista ay mahalaga upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagsuporta sa mag-aaral. Mas nagiging matagumpay ang pag-unlad kung may pagkakaisa sa lahat ng tagapaalaga. Learners with EBD often struggle with regulating emotions, behavior, and social interaction. This challenge may affect their ability to focus, follow instruction, or participate calmly in classroom activities. Assistive devices and intervention aim to support emotional regulation, positive behavior, and engagement in learning. Here are some examples. First is choice-making opportunities. Choice-making, also known as instructional choice, is a concept in education that empowers students by providing them with opportunities to decide for their own learning. With this method, teachers offer structured options and motivate students to follow an instruction request. To do this, offer the student up to 3 options and ask them to choose just one. Then, offer them a time to decide, wait for their response until then. Finally, reinforce their option and guide them through the advantage and disadvantage of their choice. Next, noise cancelling headphones. Purpose, reduce overwhelming background noise to help students stay calm and focused. Use for learners who are sensitive to sound or easily distracted. Next, visual timers and schedules. Purpose, help students understand routines, manage transitions, and reduce anxiety. Use, especially helpful for learners who become anxious with change. Next, calm down corners or sensory spaces. Designated areas with tools and visual to help students self-regulate emotions and behavior. Sample, a calm down space might include a bend bag, fidget toys, emotion charts, and breathing visuals. And last, social stories and social skills training. Social
Stories are simple narratives that teach appropriate behavior and responses in various situations. Social skills training teaches communication, problem solving, and empathy. Example, a story might explain how to ask for help during a class. Role-playing exercises in a group can help a student learn how to resolve conflicts peacefully.